for today's video ay i-update ko kayo sa bagong kaganapan dito sa aking aquarium. Noong isang araw nga ay pumunta ako sa aking binibilihan ng mga isda at eto na naman nga ang budol for today. Another cichlid fishes na isasama natin sa iba pang mga isda dito sa aking 6 feet na haba na aquarium. Kaya naman eto ang iba pang mga isda na aking binili kasama ang paku fish, ang Oscar fish at iba pa. Katulad ng ginagawa natin kadalasan ay dapat i-acclimate muna natin ang mga bagong dating na isda. So doon sa plastic na kanilang kanilalagyan ay huwag mo muna silang direktang isasama doon sa tank. Iwanan mo muna sila na nakalutang doon sa ibabaw ng tubig para masanay sila sa temperatura nito. At gagawin mo yan ng mga 15 to 20 minutes, okay na yan. Pwede mo nang butasin yung kanilang plastic na kinilalagyan para makalangoy na sila dito sa tubig ng bago nilang aquarium. Bumili na rin nga pala ako ng pakain sa isda. Although hindi naman ko yung aking mga alaga ay pwede na rin naman ito. Mas malalaki kasi yung pagkaka-pellets nito kaya tama-tama dito sa aking isda na malalaki din naman. Kapag sobrang liit kasi ng mga pellets ay nahihirapan silang kainin dahil halos humahalo lang ito doon sa gravel o doon sa ilalim ng kanilang tank. Kaya most of the time ay nasasayang lang yung mga pakain na iyan. Ito din ang nagiging sanhi ng pagdumi ng tubig. At saka syempre nagiging acidic yung tubig. Remember guys, dapat alam ninyo ang katangian ng mga isda na inyong inaalagaan. Let's say for example sa aking tank na ito, ang lahat ng laman nito ay yung tinatawag natin nga na cichlids, katulad nga sinabi ko kanina. So sila yung mga isda na very aggressive at talagang hindi mo sila pwedeng samahan ng iba pang mga isda kasi mangyayari yung sila ay mag-aaway hanggang sa mahantong sa kakainin nila yung mga isda na mas maliliit sa kanila. Kung bago ka pa lang sa fish keeping hobby ay dapat magkaroon ka muna ng konting research o kaya magtanong-tanong ka doon sa mga kakilala mo na nag-aalaga na ng isda. Sayang naman kasi kung mamamatay lang yung iyong mga bibili na isda. Medyo may kamahalan din nga, lalo na kung ang mga isda na bibilhin mo ay yung quality. Sa mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong isda ay nakadepende kasi yan sa lahi doon sa uri ng isda na bibilhin mo. Katulad ng mga isda na ito, nagre-range ang prices nito from 75 pesos hanggang 400 pesos ang isa. Pero nakadepende pa rin kung anong quality ng isda na iyong mabibili. Lalong-lalo na kung hindi pangkaraniwan yung iyong mabibili. Kung sa palagay mo ready ka na mag-alaga ng isda at gusto mo talaga yung quality na uri ng isda, ay pwede kang pumunta sa Cartimar sa Pasay City. Nandoon ang napakadaming isda. Marami kang pagpipilian. May mga imported. Ayan. At saka nagkakahalaga ito ng mga 20,000 hanggang 40,000 ang isa. Depende pa rin nga sa isda na iyong mabibili. Katulad ng arowana. Yan, maraming uri ng arowana pero syempre magaganda rin ang presyo ng mga iyan. At dahil ano ka pa lang naman, nagsisimula ka pa lang naman sa pag-aalaga ng isda. So recommend ko sa iyo na alagaan muna ay yung medyo maliliit na isda. Yan, katulad ng mga guppy, molly, ayan, mga life-bearing fishes. Or sila yung mga isda na nanganganak na ng baby fishes. Kadalasan kasi sa mga isda ay nangingitlog muna iyan bago pumisa. So yan munang update sa ating aquarium. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay pakipindot ang like and share button.